Ako po ay magbibigay ng senaryo kung paano po mahilentulad sa karneng baka sa palengke ang ilang bilyones na napupunta sa flood control. At kung paano po ito kinakatay, china-chop-chop at niluluto. Nagsisimula po yan sa isang proponent na kung saan ay kakatay po siya ng say 20 billion pesos mula sa NEP, BICAM, and ang program appropriation. Now, itong proponent na ito ay dadalhin niya ang 20 billion na nakatay niya doon sa mga nabanggit ko, NEP, BICAM, and program sa Region 4B. Na kung saan ang regional director doon ay isang nagngangalan Mr. Gerald Pakanan, excuse me. Now, yung 10 billion, si proponent na ang gagawa ng project dahil meron naman siyang kumpanya na nagkukontrata. So, ibig sabihin siya po isang contractor. So, hindi na po natin malaman kung magkano eksakto ang kanyang kikitain doon sa 10 billion. Pero, ang estimate po, abot ng 60%, kita niya, 40% na lang mapupunta sa project. Ano mangyayari po doon sa 10 billion na titira? Siyempre, kukunin po yun ni Mr. Pakanan. At yung 5 billion, si Mr. Pakanan na po ang gagawa ng project dahil meron din po siyang sariling kumpanya na nangungontrata. And of course, doon sa 5 billion niya, magbibigay siya ng 28% SOP sa proponent. Now, anong mangyari doon sa 5 billion na natitira na? Yun po ay bibigay ni Mr. Pakanan sa kanyang mga kaibigang kontraktor. And of course, again, si proponent kikita po ng 28%. Si Mr. Pakanan kikita ng 18%. Yung mga kontraktor, of course, kikita din yun, 30%. Alisin po natin dyan yung 7% para sa tax sa BIR o VAT. At meron pa pong 3.5% para sa tinatawag na EAO, Engineering and Administrative Overhead. Kasama po dyan bids awards committee at kung ano na pa. So 3.5%. I-add nyo po yan total, 86.5%. Magkano lang po napupunta sa project? 13.5%. Ganun po yung kalokohang nangyayari dyan sa Region 4B. Now, kunti na lang Mr. Chairman. 40% ang ibinabayad agad sa mga contractor at kay proponent kahit hindi pa po tapos ang project o kahit hindi pa gawa ang project at gagawa po sila ng mga fake accomplishment report, dinodoktor. Yan po yung example lamang kung paano po binabalasubas ang pera para sa flood control na dapat po ay imbestigahan ng committee ito sa susunod po ng mga hearing. By the way, isang Ryan Altea ang nagpakilala dito kay Mr. Gerald Pakanan doon sa isang proponent. So, ibig sabihin, ito si Mr. Altea ay well-connected na ngayon po ay na-promote pa. Ang daming kalokong ginagawa, na-promote at siya po ngayon ay isang direktor sa main office. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you. Ito kasing binisita po ng Pangulo, embankment po ito, diki po ito eh. Yung embankment po, pangkaraniwan pagka diki, ginagamit din kahit na mga tricycle lang, mga motor nakakadaan. Pero dapat merong slope protection yun eh. Pagka yung embankment lang, pagkatapos yung binaon yung bakal, wala pa rin, magigiba yun. Ready po ba tayo doon sa isang slide para magkaroon? Ayan po. Ano po yung tawag dyan, Secretary Bunuan? Di ba revetment yan? Revetment, Your Honor. Ayan po, ang kaawa-awang kalagayan ng revetment, meron pa pong nota dyan sa nagbigay sa akin, 80% lupa, 15% semento, plus 5% bakal equals pera. Ano po dapat yung reinforcing bars nitong revetment na ito? Kasi po wala eh. Kahit na po siguro kawayan lang, wala yan eh. Tingnan po ninyo. Wala pa po tubig ito. This is supposed to be, siguro medyo river po ito eh. Tatagal po ba ito, Secretary? Itong ganito? Hindi siguro, Your Honor. I think this is a failure of the structure in itself. So, dapat wala nang siguro. Tsakin mo. Tatagal ba ito?
Hindi po. Alam po nyo kung saan ito? Kayang-kaya naman po ninyong ma-identify. Nasaan po yung mga district engineers nyo? Para wag na po sabihin kung kanino galing yan. Kasi malalaman din po natin yun eh. Why do you think the contractor of this project adopted this kind of anomalous activity? Marami pong ibig sabihin yan eh. Meron tayong kasabihan, Chair Erwin, the picture paints 1,000 words. Dito po, hindi words, perang nakalagay. No? 80% lupa plus 15% semento, 5 plus 5% pera, 5%. 5% bakal, ano daw, Chairman? Oo nga, equals? This is a microcosm of the projects. I think this completely represents the project na ginagawa po ngayon. Kaya wala po talagang mangyayari sa mga projects. Ang contractor po nito ay St. Timothy Construction Corporation. Nandito po ba ang representative? Ang sinasabi ko po yung kalumpit. Hindi ko po sinasabi ito. Ito ano lang po ito. Ibang project po ito. Pinakikita ko lang para magkaroon po ng idea ang mga kababayan natin kung sila'y sumusubaybay sa atin. Pero yung sinasabi natin sa Kalumpit, Bulacan kanina, ang contractor po, ito yung embankment, is St. Timothy Construction Corporation. Meron po bang representative ngayon? Ito? Roma Angeline? The representative is one Miss Maria Roma Angeline Remando. Nandyan po ba kayo, Madam? Nawala po kayo? Kanina po. Wala. Wala pala sila. Before we continue, let me acknowledge the presence of Senator Joel, our Majority Leader. Thank you. Before I continue, some of my colleagues would like to make short opening statements, no longer than 2 minutes, please. Let me acknowledge also the arrival of Senator Bam Aquino. Any one of my colleagues who want to... The first one to arrive. 2 minutes, sir. Thank you. 1 minute lang, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, good morning. Good morning, everyone, our resource persons. Good morning po. I just would like to quote the very famous impression made by our majority leader, Senator Joel Villanueva, that according to him, na kung itong ating flood control funds, no, pondo na dedicated to flood control, divided by the number of days in 1 year, which is 365 days, it will amount to 1 billion pesos per day government expenditure dedicated to flood control projects only. So, sa ordinaryong tao, pag ito'y kanilang narinig, ay talagang lalong-lalo na, including me, at lalong-lalo na yung mga taong kasalukuyang nabibiktima sa mga baha. Iniisip nila na sana yung 1 billion a day na yan, binigay na lang yan sa amin at kami na ang gumagawa ng flood control dito sa aming lugar para
para ma-mitigate yung sitwasyon na ito. But anyway, we are not entirely blaming everything to the projects. Meron tayong, we have a plethora of reasons bakit nangyayari ito. Meron tayong climate change, meron tayong sinasabing yung reclamation and other reasons. Pero yun nga, sa ordinaryong tao, kailangan maklaro natin ito. Kaya ako, personally, for myself, and I hope the chairman and the rest of the members of this committee would share with me in my quest na sana, during this hearing, ma-establish talaga natin ito for the benefit of our people na nanonood ngayon. Number one, these are not ghost projects. Number two, sana itong mga project na ito ay hindi ito yung quasi-physical and quasi-spiritual. Meaning yung project na sinimulan lang pakilang tao, then afterwards, pinabayaan, wala nang nangyari. At kung number three, kung ito ay talagang ang estado nito mga proyekto na ito ay fully implemented, physically implemented, did it serve its purpose? Bakit patuloy pa rin yung baha? So, yun po mga Mr. Chairman, ang gusto nating malaman today, and I hope, I hope that all our resource persons would cooperate 100% in this Senate investigation. Because itong mga aming committee ng Blue Ribbon Committee, we are not witch hunters here. We are not ghostbusters. We are truth seekers. So in our quest for the truth, sana you play a very vital role para makamit natin ang katotohanan dito para sa ating inang bayan. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you. Thank you for your 2.5 minutes, Senator Bato.